sa supermarket. So, tinry niya lang din. Doon siya napunta. Sa pagbubutcher. Hello fam, good morning, maayong adlaw, maayong buntag sa tanan. So it's the weekend pa din, syempre. At mamaya fam, mag-church naman tayo. And since nga sabi ko nandito si Arnel, interview na rin natin ang aking kapatid kung paano siya nakapunta dito. And sobrang ganda ng story din neto kasi magkasama kami sa Manila fam. Ang nangyari sa akin, napunta ako ng Singapore eventually. And si Arnel naman napunta dito sa Canada eventually. Pero magkasama kami sa bahay nang nasa Manila. So, kwento niya and kwento din namin kung ano ang nangyari. Ang ganda ng storya niya kasi very, very unexpected talaga, fam. At blessing talaga from God yung opportunity ng pagpunta niya dito. So, tuloy lang natin ang ating araw today. And magluluto na ako ng breakfast. So, nagdala nga si Arnel din ng cheese bread. And parang may puto or monay. Sobrang sarap kagabi. Tinry namin ni Donna. Wow! Cheesy monay. So, pakita ko sa inyo. And let's go! Good morning again. Maayong buntag sa tanan from Calgary, Canada. Oh, and nakalimutan ko pala fam, kaya ako nga binuksan ng aking side sliding door dyan. Kasi ipapakita ko na ayan. Sana ganito na lang yung panahon. Tuloy-tuloy na hanggang March and April. Pero 6 degrees yan fam, 6 degrees. There you go. So ganda. Ganda na ng panahon talaga. Perfect siya pang labas fam. So mamaya after siguro mag-church, labas tayo somewhere or hanap tayo ba ng playground para makalaro yung mga bata. So check it out para doon natin i-interview si Arnel. And punta tayo dito sa table fam. At ito nga ang dala ni Arnel. Homemade daw to from High River, Alberta. So, dun siya nakatira fam mga 45 minutes from Calgary. So, ayan. Cheese bread to. Feeling ko ito Spanish bread eh. Pero ito yung recommended niya talaga, cheese bread. And tinikman namin to ni Mami. Ito nga yung sabi ko fam, monay na puto na di ko maintindihan. Super sarap niya. Para siyang puto na malambot na ensaymada. Ayan o. Yan yung cheese. Grabe yung cheese. So, init na tayo at para makakain na ang mga kids. One of the best cheese bread that I've tasted. Sarap. Hello fam. So, itong breakfast ni Daddy. At since may steak pa tayong tira kagabi, let's go. Steak for breakfast! Why do we have that, Dad? Yeah, it's kind of dry. My sweet mommy, you make me happy when I am sad. You never noticed how much I love you. Please don't take my mommy away. Andito na si Bobby. Yeah. Bobby's here. Gulat? Hello fam! So nandito na kami sa van ngayon at syempre Sunday. Papunta na tayo sa church. So kasama ko nga si Arnel at hindi ko pa rin siya na-interview fam.
about kung paano siya nakapunta dito. Mamaya after church, yun na yung sabi ko. So watch out for that. Maganda ang story nito ni Arnel kasi very humble beginning. Tapos nagkaroon ng chance na pumunta ng Canada na parang halos imposible talagang mangyari sa random. Ayun, so nandito. So isa to sa maganda kasi yung industry niya very stable to, hindi na lay off, laging okay yung standing ng company, plus malapit siya sa Calgary. So parang you could get to choose if you live dun sa town or sa Calgary mismo, which is madami kaming kilalang sa Calgary actually nakatira, pero doon nagwo-work kasi parang 20 to 30 minute drive lang siya. So we'll catch you later fam, drive muna. And we are here, fam. So church time. Pinauna ko na si mommy and ang mga bata para malagay na ni mommy sa daycare. Ayan, church. Excited ulit kasi last Sunday nga fam, di ba, nag-online church lang kami. So bitin talaga eh. So ito, saktong-sakto yung time natin. So let's go. Hello. Doon nagyaya, malapit sa bahay na natin. Yeah, hatid daw kami. No, so swerte. At usually kasi nasa south kasi kami, kasi south din ang church. But anyway, wala na si Arnel kasi kailangan niya nang umalis fam. At syempre, alam naman natin dito sa Canada, we have a few jobs and kailangan niya nang pumasok. So ikukwento na lang daw next time sa atin. Pero ako na magkukwento. Nasabi ko nang i-share yung path niya towards Canada. So, ano nangyari fam? Basically, nasa Manila kami ni Arnel at magkasama kami since in a sense magkapatid kami. Pero Daddy, give them a background muna kung ano mo si Arnel. Oh, yeah. So they know na bakit mo siya kilala. Yeah. So, si Arnel, technically, ay close family friend namin ng family nila. But he went to Davao and in a sense kinupkup namin siya fam as our family. At sa Davao na rin siya nag-aral. Syempre, while studying, sinusupport din ni mommy and daddy. They grew up together. Yeah, essentially we grew up together. And at the same time, si Arnel ay graduate siya ng criminology. Yeah, and police, technically, pasado yan siya sa board exam ng criminology. Yeah. It's just that walang free roles sa Davao at that time. That's why pinuntahan niya ang kanyang kuya, which is ako, sa Manila. So sa Manila kami nagstay. Ako, doon nag-work siya, nakapaghanap ng work sa supermarket. So that's the key word. After a few years na nasa supermarket siya, and while ako din working, nag-decide akong pumunta ng Singapore kasi nga mag-asawa na kami dito na siya naman naiwan sa Manila, still doing that supermarket job. And luckily fam, ang supermarket job niya ay nasa cutting ng mga meat. So in a sense, butcher siya and nagpe-prepare din ng meat. Then one time, merong agency na mga sinalihan yung friends niya or ka-office niya dun sa supermarket, like the market mall sa Taguig, ang kanyang supermarket. Na-invite din siya
tinry niya lang din yung agency na nakapagpadala ng mga butchers dito sa Canada. So, very fortunate siya na nagkaroon talaga ng opening na ganon. Kasi kung hindi, babalik din siya sa pagkapulis, magta-try siya sa pagkapulis. Pero ayun na nga, sa mabuting palad, doon siya napunta. Sa Kasi- pagbubutcher at saka doon sa agency na legit Na at nagpapaalis. nagpapaalis talaga. Going to Canada. And wala siyang idea about Canada at all, di ba? Wala siyang idea Basta talaga lang sumama about siya dun sa Canada. ano. Yeah. Basta sama lang kung saan dali ng agency. Okay, so thankfully nga legit yung agency. Legit din na may nauna na sa kanya dito sa Canada. So ang company na napuntahan niya, fam, ay based dito sa Alberta. Particularly in High River, Alberta, and one of the largest meat processing company dito sa Canada, which is the Cargill. Na merong branches, marami silang branches technically. May branch sa High River, may branch sa, I think sa Red Deer, may branch dito made sa Calgary din. So, ang laking company talaga. So, ang galing ng pagkakapunta niya. Transition niya from Manila na hindi mo alam kung forever ka bang magtatrabaho sa isang supermarket As a butcher. As a butcher at nakapunta siya dito sa Canada. Ayun, so basically nauna pa tong kapatid ko na to na si Arnel dito sa How many years? 2 years? sa Canada. Siguro nauna siya mga 3 years. 3 years, yeah. And speaking of kung may chances of PR ang mga butchers, sobrang laki ng chance nila, fam. It's because they're on the high demand skilled workers. Yeah. work. So, ang ganda nung tiering din ito. So, tier 0, 1, 2, 3. Pero sila, dahil nga super highly skilled at saka unique, meron pa silang parang special pathway pa. And dagdagan mo pa na malaki yung company, stable yung company, malaki magpasahod yung company, Maganda benefits. magandang benefits. Yan, kakakuha lang ni Arnel ng sunglasses eh. So, spoiled sila talaga sa benefits, fam. So, ayun. So, yung mga makakapanood nito na nasa Pilipinas at nasa butcher industry kayo or meat industry kayo at ito yung ginagawa nyo, check kayo, fam, ng mga agencies na nagpapaalis kasi lagi talagang meron yan. Hindi man ganun karami as before, pero meron talaga yan. Kasi yung mga nandito naman kasi, pag butcher na sila, say, 5 years or 10 years, minsan umaalis din sila eh. Kasi gusto mo rin mag-try ng ibang work. Kung hindi naman din yung work nila sa Pilipinas na ganon, gusto mo rin talagang ma-achieve or ma-upgrade yung normal na work. So may umaalis. So may kailangan magpuno dun sa umaalis. Parang gano'n. So it's a cycle lang naman. So ayan, nakwento namin. Pero ipapakwento ko pa rin kay Arnel pag nasa camping kami and hopefully makasama siya sa upcoming camping namin this coming July. Yep. So mga 2 nights daw yun and 3 days. So for sure magkakaroon kami ng Chance to... chance. At medyo alam niyo naman mahihain yung kapatid ko na yan. Pero yun nga sabi ko, there's no harm in trying kasi why not? Gusto nating ma-develop ang ating skills pa. Totoo. So, there you go, fam. Drive lang. On the way na kami sa Cross Iron. Doon na kami magle-late lunch. Yeah. Late lunch, early dinner. We don't know. So, Plus, pasyal-pasyal. yeah. fam. We'll see kung anong magagawa natin. Hopefully, walang sale. Para wala tayong mabili. Alright, see ya! Yeah. So okay, fam, gusto pala ng maming mag-Jollibee. Or dito kami pupwesto sa food court. Ako na lang pupunta ng Jollibee. Anyway, take out din naman eh. So, it's okay. Yan, so Jollibee tayo! Ayan, Jollibee, bida ang saya. Sa pila lang tayo, fam. Yan, daming tao. Yan, punta na tayo dun sa food court. Yan, prep na. O, mami. Oh, rice. Woo.
I'm gonna eat you. Nilagyan lang ng tuyo eh. Kanin. Ooh. Pa. Ayan fam, pupunta kami ng Bass Pro ni Kuya. Mag-ano kami, Bass Pro shop date. Quick ano lang, quick check kasi magka-camping na ulit eh. So, let's just check kung anong meron dito. And we're here. Napakalaking Bass Pro shop dito sa Cross Iron. Spectacle talaga itong Bass Pro. Yan pa mo, ganda oh. Yun pa mo. Saan nyo? Teka, ayaw mag-zoom. Yan, mga reindeer. Okay, tara. Ayan, polar bear. Laki. And totoo talagang polar bear yan, Sam. Just enough lang nila. Ganda. And more stuffed animals, fam. Ganda. Ganda ng pagka-set up nila. Kasi parang hinahabol ng mga wolves yung mga deer. Yung mga moose ba. Ganda oh. And again, totoo yan, fam. Bass Pro Shops, $59.98. Try natin. Ay, grabe, ganda. Comfortable. Comfy talaga siya, oh. Pang lazy camping chair talaga, fam. Ano, padded, oh. 99.99. Ito, 159. Ito, Muskoka chair daw siya, eh. Ibang pangalan daw kuya, eh. Mas mahirap na pangalan. Mas mahirap, mas mahal eh. 159. Ito yung mga bibili namin pampasalubong. Caps. Yan fam, tingin-tingin din kami dito ng mga rubber boats natin. Ganda na ito, oh. Mahal lang yung price fam, $9,999. $1,000. Intex. Ganda. Kapal eh. Ganda. Check out din tayo doon fam. Oh, ito naman oh. Oo nga, Bow River ga. Party. And may shooting range nga pala dito fam sa Bass Pro. Let's go fam. Tayo dito kay Nike with Kuya. Check out lang tayo kung merong sale ba or kung may sulit na item. At nandun si na mommy and nautusan tayong bumili ng kape. So let's just buy coffee for the madams. Yan fam, so pauwi na kami. And nag-enjoy naman ang mga kiddos namin. Yan, so may take out pa tayong Jollibee. So pauwi na tayo fam. And mahaba-haba ang ating araw tomorrow din. At sobrang busy na naman ang daddy. So dito na namin tatapusin ang video. So don't forget to like, share, and subscribe, of course. And see you on our next video. Hi! Agnes!